Master, may problema tong sa naming conveyor. Itong conveyor na to, master. May problema. Nakita nyo, master, umaandar to. Pero itong motor na to, master, ay hindi umaandar. Kaya nangyari, master, check namin to. Bakit hindi to umaandar, master, itong motor na to. Kasi yung ibang motor, master, ito, umaandar naman to. Pati doon sa unahan, ay umaandar din. So master, ito yung panel box niya, master. So dito natin malalaman kung ano ba talagang problema yung motor na yun. So mga master, ito pala yung inverter niya. May alarm siya na W12. Kaya hindi umikot yung master dahil nga may problema talaga siya. So pag ganito, master, i-off muna natin kasi mga master, pag ganito ang problema, mga master, tip ko lang sa inyo, i-off nyo muna to kasi nga may problema, di ba? May alarm na W12. Ngayon, master, pupunta tayo sa manual nito, master, kung ano bang ibig sabihin ng W12 na yun para malaman natin kung ano ba ang isi-check natin, kung motor ba mismo ang may problema or yung load lang ang may problema or yung gearbox. So mga master, ito yung manual ng inverter, mga master. So dito natin malalaman kung ano bang ibig sabihin ng W12 na yun. So mga master, ito yung ibig sabihin ng alarm, mga master. So torque limit. Ang problema, master, sa ikot, mga master, ay ang titingnan natin, master, ay dalawa lang. Yung gearbox at saka yung load niya, yung drive chain. So baka may sumasabit yung drive chain, mga master. Kaya nahihirapan umikot yung motor. Ang sinasabi niya, torque limit. So ibig sabihin, pag ganito, master, walang problema yung mismong motor, yung winding niya ay okay to, walang problema. Doon tayo focus sa gearbox at saka yung load, yung drive chain. So master, tinanggal namin itong cover na to kasi nga iikotin namin ng manual, master, para malalaman namin yung gearbox ay okay ba or nag-stack up ba yung gearbox or yung conveyor chain ang may problema, baka sumasabit, mga master. So ngayon, master, ang gagawin namin dito, reverse forward namin yung motor. Kung umiikot ba siya, kung hindi ba siya matigas. Kaya master, nire-reverse namin. So umiikot siya ng reverse. Ngayon forward naman, ay umikot din siya ng forward. So sa nangyayari, master, pag iniikot mo yung motor, pag nakailang ikot na siya, ay matigas na siya, master. Talagang sumasabit talaga yung chain niya, master. May problema talaga yung chain, master. May kumakalang talaga doon sa may ilalim. Kaya yun ang i-check namin, master. Okay, bara na gabar. Bara na kuya. Evan. Oh, sorry para. Oh, ganito ko, jawan ba yan? Ang ilay.
انا ابغى ادور زياده عشان انت تشوف كويس. انا تعال سوي صوره لك. تجي صوره؟ ايوه خلاص. ايوه خلاص. انا برا. ايوه سوي برا. Napakatibay nito, master. Oh. Kumbaga pinigilan niya yung conveyor belt, master. Dahil dito, master, hindi umandar tong conveyor na to, mga master. So napakatibay talaga itong plastic na to, master. So ngayon, master, ibabalik na namin yung cover dahil nga yun nga, nakita na namin yung pinaka problema talaga ay yung takip lang ng bote na kumakalang doon sa may ilalim. So ngayon, master, ang gagawin ko, master, i-start ko ulit to ng automatic. Kasi nga, nakita na namin yung problema ay nag-stack up pala doon sa may ilalim ng conveyor. So ibalik ko to sa auto, master. Ayun, master, kung nakita nyo. So ngayon, master, kung nakikita nyo, umaandar na yung conveyor, master. So dumadaan na yung bote. Nakita nyo, umaandar na yung mga conveyor. Mga master, ito pala yung main plate ng motor. Ang supply namin dito, master, ay 400 volts. Naka Y connection kami, master. Tapos yung maximum ampere lang dapat niya ay 3.5. So ngayon, master, i-check natin sa may inverter kung hindi ba siya lumalampas dito sa 3.5 na to, mga master. Or dapat mababa siya dyan, master. Mga master, titingnan natin dito sa inverter, master, kung ilan ang amperahin ng motor na yon. So may dalawang paraan, master, ng pag-check ng ampere, master. So dito sa inverter, master, may ampere reading to siya. So dito natin makikita, master, sa ito, pindutin nyo lang to, master. Scroll up lang kayo. So master, nakikita nyo 1.37 ampere. So wala pa siya sa kalahati, master, kasi nga yung maximum ampere ng 400 volts doon sa may nameplate, master, ay 3.5. So yung pangalawa, master, dito sa motor, master. So gagamit ka lang ng crank meter. So set mo lang siya sa 400, mga master, 400 ampere. Yan, master. Kuha na natin kung ilan. So master, line 3, 1.2 ampere. So master, yung line 2, yung kanina, master, line 3. So master, line 2. 1.2. 1.1. 1.2, master, naglalaro. Tapos dito tayo sa line 1. Oh. So pantay siya, master, ng 1.2. So napakababa. Kasi nga yung maximum na ampere niya ay 3.5 sa 400 volts na supply.